Dakuan natin ang kinaroroonan ni Edniel Parosa sapagkat tulad nga ng binanggit natin kanina, umpisa po ngayong araw ay EDSA Rehabilitation. sisimula ng rehabilitasyon ng EDSA. Talamin natin kung ano ang sitwasyon. Magandang umaga at maligayang Pasko, Edniel Parosa. Edniel. Happy holidays na kay Romel at Jackie. Nandito tayo ngayon sa EDSA Kanto ng Ross Boulevard sa lungsod ng Pasay. Alam nyo, kanina nandun tayo sa lungsod ng Makati kung saan pinaibay din natin itong kahabaan ng EDSA dahil nga mamayang gabi na arangkada itong repairs sa malawakang pagkukumpuni dito sa pangunahing highway sa Metro Manila. Doon sa Makati area, nakita natin na mayroon ng mga areas kung saan cordon nakaayos na yung pinaka-barrier ng EDSA busway at ilan pang mga bahaging target na simulan o kung saan target simulan itong rehab dito sa EDSA Pasay City. Ganito rin yung itsura ng mga nabanggit na kalsada. Kapatid na tatlong uri ng aktibidad ang naobserbahan natin, Romel at Jackie, na gagawin ng DPWH wala mamayang gabi. Una dyan, yung kung tawagin ay asphalt overlay. Yan yung kasadong gawin doon sa EDSA Orense sa Makati City. Mayroon namang repair ng expansion joint ng tulay ng Magallanes flyover na kanina rin ay ating dinaanan. Dito naman, sa mga oras na ito, ang gagawin naman dito ay reblocking o repair doon sa mga targeted areas kung saan specific lamang yung paggagawa ng Department of Public Works and Highways. Sa katunayan, dito sa aking likuran, pinapakita rin natin ngayon sa RH News Television, ay damay doon sa magiging reblocking itong innermost left lane ng EDSA na karaniwang dinadaanan ng EDSA carousel o yung bus na buwabagtas dito sa EDSA. Mapapansin nyo, yung leftmost lane, Romel at Jackie, ay iniusog ng isang linya pakanan. Dahil doon sa gagawing rehab mamayang gabi, kahit ilang oras pa bago simulan yan, ay nararamdaman na nating mga motorista itong nabanggit na adjustment. Kaya yung mga bus na nangyagaling doon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kahit yung dito sa likod natin sa EDSA Rotonda, ay humahalo na rito sa mga pribadong motorista at iba pang mga sasakyan na gumagamit itong mga regular na lane ng EDSA. Sa kabila nitong adjustment na nakita at napansin natin dito sa binabanggit natin lugar, wala naman tayong nakitang pagbigat o pagsikip ng daloy ng trapiko palibasa ngayong December 24, bisperas sa Pasko, ay deklarado ng holiday. Mayroon din dito, sakali mo magka-traffic, mayroon din naman dito mga tauhan parehas ng MMDA at ng Pasay City Traffic Bureau. Hindi ko na lamang ituturo kung saan sila banda. Baka malaman ng ating mga motorista. Pero merong mga mag-a-assist dito sakali mong magkaroon ng pagkabuhol ng daloy ng traffic. Iwala ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority sa pamunuan ni Chairman Attorney Romando Artes na ngayong holiday season, simula ngayong December 24, palibasa ay nga holiday season, ay maluwag relatively yung daloy ng mga sakyan. At tuloy-tuloy hanggang January 5, hindi maapektuhan yung takbo ng ating mga motorista kahit 24/7, Romel at Jackie. 24/7 itong unang round ng first phase pagkukumpuni ng EDSA. Come January 5, tuloy-tuloy pa rin naman yung EDSA rehab hanggang May 31. Pero ito'y gagawin na lamang tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero ngayong December 24, specifically mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Enero 5, 24/7 ang repairs dito sa binabanggit nating lugar mula EDSA Ross Boulevard kung saan tayo nakatayo hanggang doon sa EDSA Orense sa lungsod ng Makati. Obviously, Edniel, hindi pa nararamdaman yung epekto ng EDSA Rehabilitation sapagkat tulad nga ng binanggit mo, 10 p.m. pa mamaya mag-uumpisa. Pero hindi ko ma-imagine kung ano magiging sitwasyon after holiday season. Kasi yung mga kababayan natin na maggaling ng probinsya at babalik dito sa Metro Manila, nako, edi magsasabay-sabay sila ngayon. Yan yung dahilan kung bakit January 5, ihinto yung 24/7 repairs by 5 a.m. Ibig sabihin, January 5, ang repairs na lamang hanggang May 31 ay tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Magdamagdalang gagawin. Pero habang hindi pa bumabalik ang ating mga kababayan na paalis pa lamang din palabas ng Metro Manila, ay 24/7 ang repairs
simula yan mamayang gabi. At tama ka, kahit 10 p.m. pa sisimulan, ngayon pa lang, inihahanda na ng MMDA, DPWH, DOTR ating mga kababayan. At kagaya ng sitwasyon dito sa EDSA Roas Boulevard, ay yung EDSA Bus Carousel ay hindi na padaanan at lumalabas yung ating mga bus, sumahalo sa mga private motorists. At salamat sa Diyos, hindi naman nga nagkukos na matinding pagsikip sa daroy ng traffic, Romel at Jackie. Wala pa bang tinatakda na rerouting scheme, Edniel? Kung rerouting scheme ang tatanungin, Romel, hindi pa naglalabas sa MMDA. Bagamat tiwala sila na effective naman sa ngayon yung mga mabuhay lanes dahil nga una, wala naman masyadong sakyan ngayong holiday season mula December 24. Tapos niyan dyan sa January 5. Pangalawa, sabi ng DOTR, para naman doon sa mga commuter, yung mga walang private na sasakyan. Ay extended yung MRT3, extended yung bus carousel, ibig sabihin mas maraming mga units na tumatakbo. At may 6 na po specifically, excuse me, 60 units ng bus carousel ay naka-standby pa at handang umalalay sakaling kailanganin, Romel at Jackie. Jackie, may tanong ka kay Edniel? Okay na, paglilinaw lang yung sa EDSA Carousel, ito yung pinaka natatamaan nitong rehabilitation dyan sa bahaging kinaroroonan mo ba? Tama ba, Edniel? Paano yun? Karamihan nga kaya nag-EDSA bus carousel para maiwasan yung traffic. At mapabilis yung biyahe. Pero ngayon, nahahalo na sila. Paano ba yun? Meron bang, meron pa ba silang, bibigyan pa ba sila ng lane para sa kanila sa EDSA? Kung yung operasyon mismo ng busway, Jackie, ang tatanungin, hindi naman sila talaga apektado yung operasyon. Lumalabas lang sila ng lane kapag sarado yung kalsada, gaya dito sa aking likuran na isinara na yung leftmost lane. Ang pinakamararamdaman yung epekto niya, alam niyo, sa private motorist. Kasi nahaluan na sila ng bus. Pero dahil marami nga sa ating makabayan nakabakasyon, ngayong holiday season, yan yung sinasamantala ngayon, MMDA at DPWH. At sana sa mga susunod pang mga araw, December 24 na, baka mas lalo pang walang sakyan sa mga darating pang mga linggo. Okay. So may particular lang na parang bahagi ng EDSA ang wala yung maapektuhan yung mismong busway. Tama ba, Edniel? Oo, targeted kung tawagin. Kasi nalala nyo, noong kalagitnaan ng 2025, ang unang balak ay buong EDSA. Overall talaga yung magiging repair. Pero ngayon, targeted na lamang, ibig sabihin patsi-patsi. Kung ano yung pinakakailangan ng repair, yun lamang yung gagawin ng DPWH. Okay. At nakikita natin ngayon. Sa ngayon, specifically, inuuna nila yung innermost lane, particular yung EDSA carousel lane, pero hindi naman apektado yung operasyon ng ating bus dito sa Cabana EDSA. Okay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mula rito sa lungsod ng Pasay, ako pa rin si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pasko